Ciao Raga! Gusto Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng video na are. Kaya pakinggan maigi, unawain mabuti at panoodin mo ang video hanggang dulo. Kasi mayroong bad news regarding sa pagkari ko sa modelo 730 o sa modelo Unico ng kapamilya na nasa Pilipinas at hindi residente dito sa Italia. Para sa iba kasi ay hindi na iyan pwedeng gawin. Pero meron namang iba, hindi sila apektado at nananatili pa rin na iyan ay pwede nilang gawin. Kaya maigi na malaman mo kung ikaw ay kasama sa pwede pa din na ikari ko yung mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas at hindi residente dito sa Italia. O baka naman, ikaw ay doon kasama sa mga hindi na pupwede. Plus, bibigyan kita ng isa pang dahilan kung bakit sa panahon ngayon ay maigi na mag-apply ng cittadinanza Italiana at maging ganap na naturalized Italian. Alamin natin ang detalye Raga, doon pa ng sigla, partiamo! Sa umpisa pa lang ng video na ito ay lilinawin agad natin. Kapag sinabi na familiari acarico, ang tinutukoy ay yung fiscalmente acarico o tax dependent. Magkaiba yan doon sa alam na natin na familiari acarico naman sa permesso di soggiorno. Ulit lang ha, ang pag-uusapan sa video na ito ay tungkol sa familiari fiscalmente acarico o mga miyembro ng pamilya na tax dependents. Sana ay malinaw yan ha. Dati-rati, sa mga nakalipas na mga taon, ang pwede laang na mayroong detrazione o tax deduction para sa mga figli fiscalmente acarico ay yung mga anak na mula sa edad na 21 years old pataas at walang maximum age limit. Pero mayroong required laang na redito. Kapag ang anak ay 21 years old at hanggang bago sumapit sa kanyang 24th birthday, ang redito annually dapat ay 4,000 euros. Yan dapat ang redito annually ng anak. 4,000 euros kapag ka 21 years old at hanggang bago sumapit sa kanyang 24th birthday. Tapos, mula naman sa edad ng anak na 24 years old pataas, dapat ang redito ay mas mababa sa 2,840.51 euros laang. Yan ang regular noon. Pero dahil sa Legge di Bilancio ng 2025, madami na ang mga naging changes tungkol diyan. At iyan ang kailangan na maging malino sa iyo Raga para hindi ka na magtataka at hindi ka na magugulat pa. Nakasaad sa Legge numero 207 noong December 30, 2024, ang detrazione para sa kada figlio fiscalmente acarico kasama yung mga anak sa labas ng kasal, yung mga inampon, foster children, at anak ng namatay na asawa pero kasamang nakatira sa isang bahay ay para sa mga nasa edad na 21 years old hanggang sa edad na bago maging 30 years old. Pero kapag ka mayroong disability ang anak, walang limit ang edad. Kahit pa yan ay 30 years old pataas, pwede. Kapag ka mayroong disability yung anak na yon. Pero syempre, hindi lang edad ang basihan, kundi pati din yung redito na nabanggit natin kanina, depende sa range ng edad ng anak. Pansinin mo Raga na dati ay walang maximum age limit ng anak. Pero ngayon, dahil nga doon sa bagong legge, ang pwede na laang ay hanggang bago mag 30 years old ang anak. Pero ang anak galaang ang pwede na ikari ko sa modelo 730 o modelo Unico, hindi. Kasi meron pang iba pa ng mga kapamilya na pwede. Gaya ng asawa, ng magulang, kapatid, maging mga lolo at saka lola. Gaya din ng kanina, dapat ang redito annuale o annual income laang nila ay mas mababa sa 2,840.51 euros kada taon para maging
fiscalmente a cargo sa modelo 730 o sa modelo uniko. Pero nakasaad din doon sa bagong legye na hindi laang redito ang dapat na ma-meet na requirement para sila ay maging fiscalmente a cargo sa 730 o kaya naman ay sa modelo uniko, kundi dapat din na sila ay convivente doon sa residente. Okay? Yung kapamilya dapat ay convivente sa residente. O, ibig sabihin yan, kasamang nakatira sa isang bahay, yung kapamilya na iyon, noong nag-file ng 730 o modelo uniko. Makinig na maigiraga kasi aring pagbabago na are nakasama din sa Legge di Bilancio ng 2025 ay makakaapekto sa maraming mga Pinoys din sa Italia pagdating sa pagpa-file ng modelo 730 o modelo uniko. Ang mga cittadini stranieri non-comunitari, ibig sabihin sila yung mga non-EU foreign citizens, kundi kasama ang mga Pinoys doon. Hindi na nila pwedeng ikariko sa kanilang 730 o modelo uniko ang kanilang pamilya na nasa labas at hindi residente sa Italia. O, ibig sabihin, yung mga nasa Pilipinas. Kaya kung dati-rati ay pwede na ikariko sa 730 o sa modelo uniko ang asawa, ang anak na 21 years old pataas, maging ang mga kapatid o mga lolo't lola na pasok doon sa limit ng redito kahit na sila ay nasa Pilipinas dahil sa Legge di Bilancio ng 2025, ngayon ay hindi na iyan po pwede. Ano ang magiging effect niyan para doon sa mga hindi na pwedeng ikariko ang pamilya nila na nasa Pilipinas? Ang posibleng mangyayari ay either na magiging mababa na ang makukuha na reimborso o kaya naman ay propyo wala nang marireimborso. At ang masakit, baka wala nang ang marireimborso ay mayroong pang tax na babayaran. Ang maximum amount kasi ng tax deduction para sa mga anak ay up to 950 euros. Samantalang para sa ibang kapamilya, halimbawa gaya ng asawa o iba pa, ay up to 750 euros naman. Kaya malaki ang effect niyan para doon sa mga mayroong familiari fiscalmente a cargo na nasa Pilipinas. Bakit? Kasi dahil sa bagong legye ay hindi na pwede yan ngayong gawin at mawawala na ang tax deduction na iyan para doon sa kanila dahil nga nang nasa Pilipinas yung mahal nila sa buhay. Ang tanong, kailan yan mararamdaman? Dahil ang effectivity ng legye, ang reference ay mula doon sa Reddito at Spese ng January 1, 2025. Kaya ngayong filing ng 2026, ngayong taon na ito na, magsisimula na yan. Ibig sabihin, ngayong 2026, kapag ka nag-file ka ng modelo 730 o kaya naman ay ng modelo uniko, hindi na pwedeng maging fiscalmente a cargo ang mga kapamilya na nasa Pilipinas at hindi na magkakaroon ng tax deductions mula diyan. Pero kanina, nabanggit natin na mayroong iba na hindi apektado ng pagbabago na iyan sa legye. Para sa iba ay pwede pa din kahit na wala sa Italia o nasa Pilipinas ang pamilya nila ay pwede pa rin na ikariko. Tama raga. Pwede pa din yan gawin as long as ikaw ay isang Italian citizen. O kaya naman ay citizen ng isang bansa na kasama sa European Union or citizen ng isang bansa na may agreement sa European Economic Area. Yan din yung sinasabi ko kanina na isang advantage kapag ikaw ay isang Italian citizen dahil patuloy na pwedeng maging fiscalmente a cargo sa modelo 730 o kaya naman sa modelo uniko ang kapamilya na wala sa Italia, yung nandoon sa Pilipinas. Ano raga ang masasabi mo sa bagong legye na are? Ikaw ga kasama doon sa maapektuhan yan o hindi dahil ikaw ay Italian citizen na? Ikaw ga ay nakapag-apply na ng cittadinanza Italiana at naghihintay na lang ng resulta? Nagpaplano ka ga na mag-process ng Italian citizenship? O baka naman, purtropo ay hindi ka qualified sa ibang mga qualifications? O kaya naman, yung iba ay mayroong problema doon sa dokumento nila sa Pilipinas? O baka naman ayaw mo na maging Italian citizen? Let me know raga sa comment section. Maraming salamat sa panonood mo. Sana naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang information na pinag-usapan natin sa video na ito.
although ito ay bad news sa nakakarami. Sana ma-share mo rin sa iba para maging aware din sila. Maraming salamat ulit, Raga. Once again, this is Chad, and always remember, Chad will guide. Grazie, Raga. Alla prossima.